Magandang araw mga kabayan at kadepensa, may ibabahagi na naman ako sa inyo dahil sa video na ito ay may pag-uusapan na naman tayong tungkol sa militar, Nemesis missile ginamit ng Pilipinas at Amerika. Pero bago tayo magpatuloy, huwag mo muna kalimutan mag-like, share and subscribe, paki-follow and like na rin ang aming Facebook page na nasa description na ang link. Ipinamalas ang kakayahan ng Navy Marine Expeditionary Ship Interdiction System o Nemesis missiles ng Amerika sa pamamagitan ng test firing sa kasagsagan ng balikatan exercise sa pagitan ng puwersa ng Pilipinas at Estados Unidos. Kinumpirma ito ni US Pacific Fleet Commander Admiral Stephen Kohler sa unang pagkakataon sa kanyang mensahe kasabay ng closing ceremony ng Pacific Amphibious Leaders Symposium na ginanap sa Taguig City. Saad ng US Commander na testing ang pagpapaputok ng Nemesis missiles, kabilang ang operated amphibious vehicles at HIMARS o High Mobility Artillery Rocket System, na inensayo gamit ang unmanned systems at nagsagawa din ng full battle tests at real-world scenarios. Ang Nemesis ay isang high-mobile coastal anti-ship missile na may kakayahang tamaan ng kalabang surface vessel sa land-based positions. Sa kasagsagan din ng balikatan mula ika-26 ng Abril hanggang ika-4 ng Mayo, ginamit ang Nemesis sa pagsasanay sa Maritime Key Terrain Security Operation sa Batanes. Nauna nang sinabi ng Philippine Navy na mananatili ang Nemesis sa bansa hanggat mayroong mga oportunidad ng pagsasanay para sa Philippine Marine Corps, subalit iginiit na hindi dapat ituring itong banta ng China dahil ito ay isang kagamitang militar na ginagamit lamang para sa pagsasanay. Iginiit din na ito ay magiging deterrent lamang sa sinuman na nais na magsagawa ng illegal, cursive, agresibo at mapanlinlang na mga aksyon laban sa Pilipinas. Samantala, ayon kay Admiral Kohler, ibinida sa joint military exercise sa pagitan ng Armed Forces ng Pilipinas at US ngayong taon ang cutting-edge capabilities at nakatutok din ang pagsasanay sa West Philippine Sea at Luzon Strait. Ipinagmalaki naman ng US Commander na ang kanilang mga nagawa sa balikatan exercise ay isang malaking hakbang sa pagdepensa para sa Indo-Pacific region. Tumindig ang National Security Council na hindi kailanman mapapatahimik ang Pilipinas. Ito ay kasunod ng tangkang pagpigil ng China sa screening sa Dock Edge Film Festival sa New Zealand ng dokumentaryo ng Pilipinas na Food Delivery Fresh from the West Philippine Sea, na tumatalakay sa mga isyu sa naturang karagatan. Sa isang statement, nagpahayag ng matinding pagkabahala ang konseho sa naging hakbang ng China. Ayon kay National Security Advisor Eduardo Año, ang paggamit ng diplomatic pressure para i-demand ang kanselasyon ng dokumentaryo, ay nagpapakita ng hayagang pagtatangka para patahimikin ang makapangyarihang naratibo na nagsisiwalat ng tunay na sitwasyon sa West Philippine Sea, at sa pang-araw-araw na realidad na kinakaharap ng mga mangingisdang Pilipino. Ang pagpigil din ito ay hindi aniya katanggap-tanggap at direktang paghamak sa mga prinsipyo ng malayang pagpapahayag, artistic freedom at democratic discourse. Kaugnay nito, nagpaabot ng suporta ang konseho sa direktor na si Baby Ruth Villarama at sa mga producer ng Food Delivery, na isang matapang at napapanahong dokumentaryo na nagbibigay ng boses sa mga patuloy na dumidepensa sa ating soberanya at karapatan sa karagatan. Pinuri din ng NSC ang Dock Edge Film Festival, partikular na si General Manager Rachel Penman, na tumangging sumuko sa foreign pressure at pinaglaban ang karapatan sa pagpapahayag ng mga istorya kaugnay sa usapin sa West Philippine Sea. Huwag mo na rin kalimutan mag-like, share and subscribe. Pindutin mo na rin ang bell para updated kayo sa aking mga bagong video. Maraming salamat po.